swerte lang si Mr. Beast. Pero mali sila. Nag-spend siya ng over 10,000 hours sa pag-aaral ng YouTube bago pa man siya kumita ng kahit $1. Ito ang eksaktong nangyari kung paano naging bilyonaryo ang isang bata mula North Carolina sa pagbibigay ng mga bagay-bagay. Nag-upload si Jimmy Donaldson ng kanyang unang video noong 13 years old pa lang siya. Sa loob ng 6 na taon, halos wala siyang kinita. Habang ang mga kaibigan niya ay naglalaro ng video games, inaaral niya kung bakit nagva-viral ang mga video. Pinapanood niya ang parehong clip ng 50 times. Iniintindi niya ang thumbnails, titles, pacing. Kaya, akala ng nanay niya ay sinasayang niya lang ang buhay niya. Pero alam mo, ito ang na-figure out niya na 99% ng mga creators ay nami-miss. Ang unang 30 seconds ang nagdi-decide ng lahat. Ang retention ay mas mahalaga kaysa views every single time. At honestly, hindi mo kailangan ng milyon-milyon para magsimula. Kailangan mo ng obsession. Nabuhay siya sa $800 a month at ni-reinvest niya ang bawat sentimo pabalik sa mga videos. Ang kanyang unang viral hit, well, inabot ng 40 hours straight at nakakuha ng 20 million views. Karamihan ng tao ay magka-cash out na. Siguro bibili ng kotse, magre-relax lang. Pero, alam mo, ginawa ni Jimmy ang kabaligtaran. Instead, nag-build siya ng team na over 250 people. Nag-hire ng full-time analytics nerd at gumawa ng systems para mag-test ng 50 thumbnails para sa bawat video. Tapos, dumating ang totoong move. Ginawa niyang businesses ang lahat ng attention na yan. Ang Feastables, ang kanyang chocolate brand, umabot sa $500 million valuation. Ang Beast Burger ay nag-launch sa 1,700 locations nang walang sariling kusina. At ang Beast Games, ito ang naging pinakamalaking show ng Amazon ever. Ang pattern na hindi pinag-uusapan, nagbibigay siya ng 90% ng kanyang revenue. Parang tanga, di ba? Pero actually, genius yan. Mas malalaking giveaways means mas malalaking views na naglay lead sa mas malalaking sponsorships at mas maraming pera para ibigay. Ito ay isang flywheel na honestly, nagpiprint lang ng cash habang nagmumukhang generous. Ngayon, worth siya ng over $1 billion sa edad na 27. At alam mo, hindi yan galing sa swerte. Galing yan sa 13 years ng paggawa ng bagay na akala ng lahat ay walang kwenta. So, ang takeaway dito, tigilan ang paghahanap ng shortcuts. Simulan ang paghahanap ng obsession. I-follow mo ako para sa mas marami pang breakdowns kung paano talaga nagbi-build ng wealth ang mga creators.